Sa isang maliit na barangay sa tabing dagat, kung saan ang simoy ng hangin ay amoy alat at ang bawat umaga ay may tunog ng alon sa pangpang. Sa isang maliit na barangay sa tabing dagat, kung saan ang simoy ng hangin ay amoy alat at ang bawat umaga ay may tunog ng alon sa pampang, doon isinilang si Cristel. Siya ang panganay sa 4 na magkakapatid. Ang kanilang bahay ay gawa sa kahoy at pawid. Nakatayo sa gilid ng burol kung saan tanaw ang buong karagatan. Madalas ay ganito ang eksena sa bahay ng mga Del Mundo tuwing madaling araw. Cristel, pakikuha nga yung pananghalian ko ron. Dadaan muna ako sa palengke bago lumarga sa laot. Sabi ni Mang Rolando, ang tatay ni Cristel, habang tinatali ang lambat. Opo tay, may nilutong ginisang sardinas si nanay. Ininit ko na po. Sagot naman ni Cristel habang nag-aayos ng bag papasok sa eskwela. Cristel, pakisabi kay JJ at Pau, bumangon at baka malate na naman sa klase. Sabi naman ng kanyang nanay Esther mula sa kusina. JJ! Pau! Bumangon na daw sabi ni nanay. Sigaw naman ni Cristel. Sa kabila ng kahirapan, hindi naging madamot ang tadhana sa kanila. May pagkain sa hapag, may damit na maisusuot, at higit sa lahat, may pamilya silang buo. Pagkatapos ng klase, laging tumatambay si Cristel sa tabing dagat. Doon niya isinusulat sa lumang notebook ang kanyang mga pangarap. Gusto kong maging accountant o engineer. Kahit alin, basta makatapos lang ako. Gusto kong bigyan ng magandang buhay si nanay at tatay. Gusto kong makitang nakangiti si tatay habang natutulog at hindi pagod. Lord, konting tiyaga pa. Konting milagro lang, sabi ni Cristel habang nakatingala sa langit. Isang gabi, habang naghuhugas ng pinggan si Cristel, napansin ng kanyang ina ang lalim ng iniisip niya. Oh, Cristel, parang ang lalim ng iniisip mo. May problema ba sa eskwela? Tanong ni Nanay Esther. Nay, gusto ko pong mag-aral sa kolehiyo. Kahit tumawid pa ng dagat, kahit mahirap, kahit kailangan kong mag-ipon, hindi po ako titigil hanggat makapasok ako. Aba, yan ang gusto kong naririnig. Di gagawa natin ng paraan. Magtanong tayo sa munisipyo at baka may scholarship program. Sabi ni Nanay Esther at tumigil sa paghuhugas ng plato. Scholarship? Dagdag gastos lang yan. Hindi ka ba masaya na nakapagtapos ka ng high school? Sa dami ng anak natin, sa tingin mo kaya pa ba? Tanong naman ni Tatay Rolando mula sa pintuan. Natahimik si Cristel. Nangilid ang luha sa mga mata. Gusto ko lang po ng pagkakataong makaalis sa ganitong buhay. Hindi para umiwas, kundi para bumalik ng mas matatag. Para po matulungan ko kayo. Hinawakan ni Esther ang kamay ng anak. Rolando, hayaan mo na siyang mangarap. Hindi naman siya humihingi ng pera sa'yo. Siya mismo ang nag-iipon, nag-aaral, nagsusumikap. Hindi mo ba nakikita? Hirap na nga tayo sa araw-araw. Tapos gusto mong makipagsapalaran pa. Pero kung yun talagang gusto mo, hindi kita pipigilan. Basta siguraduhin mong kaya mong panindigan. Sabi ni Tatay Rolando at napabuntong hininga. Kaya ko po, pangako ko sa sarili ko at sa inyo. Matatag na sabi ni Cristel. Sa gabing yun, walang kasiguruhan ang hinaharap ni Cristel. Pero isang bagay ang malinaw. May pangarap siyang kailangang tuparin kahit paminsan hindi buo ang suporta mula sa lahat. Minsan, isang tahimik na hapon, isinama ni Tatay Rolando si Cristel sa laot. Malayo na sila sa pampang at ang tanging naririnig ay ang tunog ng alon at ang langit-ngit ng bangkang kahoy na inaanod ng alon. Tulungan mo nga akong hilahin tong lambat, Cristel. Baka sakaling may makuha tayong pang-ulam mamaya. Sabi ni Tatay Rolando habang itinatapon ng lambat. Opo tay, ang bigat pala nito, no? Araw-araw niyo po itong ginagawa, di ba? Napangiti naman si Tatay Rolando. Araw-araw anak. Sa init, sa ulan, ganyan ang buhay, mangingisda. Minsan ay may huli, madalas ay wala. Natahimik saglit si Cristel saka nagsalita. Tay, gusto ko po sanang ituloy ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Anong sabi mo? Tanong ni Tatay Rolando.
Gusto ko pong mag-aral sa kolehiyo kahit sa kabilang bayan pa yon. Baka po makahanap ako ng scholarship. Gusto ko pong mag-aral sa kolehiyo. Medyo malayo po dito sa atin. Baka po makahanap ako ng scholarship o makapag-working student. Cristel, hindi madali ang buhay sa Maynila. Lalo't babae ka. Hindi ka pa sanay. Mahirap ang walang kasiguruhan. Tahimik na sabi ni Tatay Rolando. Alam ko po yun, Tay, pero mas mahirap pong walang pag-asa. Halos pabulong na sabi ni Cristel. Hindi mo pa nga alam ang buong bigat ng buhay. Gusto mo nang humakbang ng malayo. Tingin mo ba ang kaunting baon mo ay sasapat para maabot ang kolehiyo? Kaya ko pong magtipid. Nagsimula na po ako mag-ipon. Hindi ko po kayo hihinga ng dagdag. Gusto ko lang pong malaman nyo na kahit po ako lang mag-isa, lalaban ako. Anak, sa totoo lang, hindi ko alam kung natatakot ako sa mundo o natatakot akong iwanan mo kami. Napabuntong hininga na sabi ni Rolando. Nagulat si Cristel at napatingin sa ama. Tay, hindi ko po kayo iiwan. Gusto ko pong makaahon tayo. Gusto ko pong makitang hindi na kayo lulubog sa tubig para lang may pang-ulam. Tumingin sa kanya si Tatay Rolando, may halong lungkot at pagmamahal. Cristel, ikaw ang panganay. Pag ikaw ang nawala sa bahay, parang binunot ang haligi. Pero kung yan talagang pangarap mo, wala akong karapatang pigilan ka. Napaiyak si Cristel. Mahigpit na niyakap ang ama. Salamat po, Tay. Pangako ko po, hindi ko kayo bibiguin. Basta't ingatan mo ang sarili mo, anak. Sa mundo, hindi lang gutom ang kalaban, kundi tukso, pagkatalo at sariling kahinaan. Labanan mo yon. Sabi ni Tatay Rolando sa kamarahang tinapik ang likod ng anak. Sa gitna ng dagat, kung saan walang pader ng bahay o pulubi sa kalsada, isang ama ang bumitiw sa takot at isang anak ang lumipad kasama ng pangarap. Hindi nila alam ang mga bagyong sasalubong sa kinabukasan, pero sa araw na yon, magkaisang puso ng mag-ama sa paniniwala na kahit mahirap ang buhay, may liwanag sa dulo basta may determinasyon. Sa bayang napapalibutan ng dagat at bundok, kung saan hindi uso ang social media, at ang liwanag sa gabi ay mula lang sa lampara, doon umikot ang simpleng mundo ni Cristel. Sa kabila ng kanyang pangarap na makaalis sa isla, sa puso niya, may mga alaala siya na ayaw iwanan. Tuwing Lunes, sakay ng bangkang dimotor si Cristel at ang mga kaklase niyang taga-ibang sityo para makapasok sa high school na nasa kabilang pulo. Masayang biyahe, puno ng kwentuhan, tawanan at chismis ng kabataan. Aba, si Cristel, ang ganda ng bag mo ngayon Sponsored ni Nanay Esther. Nako, recycle to. Gawa yun sa lumang maong ni tatay. Humahalakhak na sagot ni Cristel. Ang galing talaga ni Cristel. Hindi lang matalino, creative pa. Pag gusto talaga may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Nakangiting sabi ni Dante habang nakatingin kay Cristel. Napalingon naman si Cristel at bahagyang namula. Wow, big words, Dante. Galing mo na talagang mag-advise, ha? Pagkatapos ng klase, madalas ay sabay-sabay silang naliligo sa dagat. Doon nila nilulunod ang pagod at minsan pati ang mga lihim nilang dinadala. Cristel, kung sakaling makaalis ka, babalik ka pa ba dito? Tanong ni Dante habang nakaupo sa bato, hawak ang tsinelas. Tumigil sa paglalakad si Cristel. Babalik para sa pamilya ko, para sa sarili ko. Dito ako nagsimula. Hindi ko to pwedeng kalimutan. Gusto ko rin sanang umalis. Pero paano yung pamilya ko? Ako ang panganay. Ako ang inaasahan. Puno ng lungkot na sabi ni Dante. Pareho tayong may pangarap, Dante. Pero ikaw, mas mabigat ang pasan. Hindi bale. Basta ikaw, tuloy mo yan. Huwag mong sayangin. Tumingin si Cristel kay Dante. Saglit na katahimikan. Dante, salamat. Alam mo, kahit hindi mo sinasabi, nararamdaman ko yung suporta mo. Sa bawat klase, sa bawat lakad pa uwi, may palihim na tinginan. Mga sulyap na punong-puno ng damdaming hindi masambit. Hindi nila kailangang mag-usap.
Sapat na ang presensya ng isa't isa para mapawi ang pagod. Minsan iniisip ko, paano kung ibang panahon tayo ipinanganak? Baka may tayo. Pero ngayon, mas mahalagang pamilya, mas mahalagang pangarap. Sabi ni Cristel habang nagsusulat sa kanyang notebook. Sa isang gabi, habang nakaupo sa buhanginan, magkatabi sina Cristel at Dante. Tahimik, tanging tunog ng alon at hangin ang naririnig. Cristel, kung darating ang araw na magtagumpay ka na, huwag mo na akong balikan. Gusto kong maalala mo ako bilang yung taong naniwala sa'yo kahit walang malinaw. Dante, hindi ko kailanman kakalimutan kung paano mo ako pinanghawakan kahit hindi mo ako hinawakan. Habang papalapit ang pagtatapos ng taon, mas lalong tumitindi ang bigat ng nararamdaman ni Cristel. Hindi lang dahil sa nalalapit na graduation, kundi dahil sa dami ng iniisip niya, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang pamilya, at si Dante. Sa isla, tahimik ang paligid. Ngunit sa puso ni Cristel, parang may alon na paulit-ulit na sumasalpok. Maagang gumigising si Cristel upang tumulong kay Nanay Esther sa pag-aayos ng paninda bago ito ilako sa palengke. Anak, ikaw na muna ang maghiwa ng mga kamatis at sibuyas. Ako'y mag-aayos ng bayong. Sige po, Nay. Huwag niyo pong masyadong bubuhatin ng sako. Ako na po mamaya. Nako, kung ganyan ka nga palagi, hindi ko nakakailanganin ng 3 anak ko sa susunod. Sana po makatapos na talaga ako, Nay, nang makabili kayo ng mas magaan na bayong at hindi na kayo magtitinda araw-araw. Napangiti si Nanay Esther. Basta huwag mong kalilimutan, anak, na kahit gaano kataas ang lipad mo balang araw, huwag mong kalimutan kung saan ka nang galing. Samantala, si Dante ay abala rin sa bahay nila. Maagang bumabangon upang tulungan ang tatay niyang si Mang Ernesto sa pagkukumpuni ng lambat. Anak, baka gusto mong magpahinga. Buong linggo ka nang tumutulong. Tapos may pasok ka pa. Sabi ni Mang Ernesto. Ayos lang po, tay. Masanay po ako sa ganito kaysa yung wala akong magawa. Kung hindi po ako kikilos, wala naman pong ibang aasahan si nanay at ang mga kapatid ko. Lumabas ng bahay si Aling Mila. May hawak na tasa ng kape. Anak, mainit na kape muna bago ka bumaba sa dagat. Umupo sandali si Dante at kinuha ang baso. Salamat, Nay. Alam niyo, minsan, naiisip ko rin kung makakaalis pa ako rito. Kung makakapag-aral pa ako. Huminto si Mang Ernesto at tumingin sa anak. Kung sakaling dumating ang pagkakataon, anak, huwag mong sayangin. Kahit kami ang maiwan, kung yan ang makabubuti para sa'yo'y lalaban kami. Basta huwag mong pababayaan ang sarili mo, anak. Yun lang ang hiling namin. Sabi pa ni Aling Mila. Minsan, isang hapon, nagkasalubong sina Cristel at Dante sa tabing dagat. Pareho silang may daladalang bangka. Si Dante galing sa pangingisda, si Cristel galing sa pag-iigib. Oh, Dante, ang dami mong huli ngayon ah. Nakangiting bati ni Cristel. Swerte lang siguro. Ikaw, ang lakas ng loob mong mag-igib mag-isa. Sanay na, hindi naman pwedeng puro pangarap lang. Kailangan may gawa rin. Napangiti si Dante, saglit na katahimikan. Cristel, kung sakali, pag nakatapos ka na, balikan mo pa rin kami ah. Huwag mo kaming kalimutan. Huminga ng malalim si Cristel. Hindi ko kayo kailanman makakalimutan, Dante. Lalo ka na. Ako rin. Hindi man ako makaalis. Pipilitin kong magtagumpay dito. Sa paraang kaya ko. Sa isa pang gabi, habang ang mga bituin ay tila nakikinig, nakaupo si Cristel at Dante sa batong paborito nilang tambayan. Katahimikan ang bumalot sa kanila, pero nagsalita si Cristel. Alam mo, minsan, naiinggit ako sa'yo. Nagulat si Dante. Ha? Bakit naman? Kasi kahit hindi mo nasasabi, ramdam ko na buo ka. Hindi ka nagmamadali. Hindi ka takot na maiwan. Ako kasi pakiramdam ko laging may hinahabol. Nakatingin si Dante sa dagat. Cristel, hindi ka dapat matakot. Ang pag-alis mo ay hindi pagtataksil. Yan ay hakbang para makabalik ka ng mas matatag. Pero minsan natatakot akong mawala ka sa panahong wala ako. Tumingin sa kanya si Dante.
Seryoso ang mukha nito. Huwag kang matakot. Hindi kita iiwan kahit hindi mo ako makita. Dumating ang araw na kailangan ng bumiyahe ni Cristel papunta sa Maynila kung saan siya kukuha ng entrance exam. Buong pamilya niya ang naghanda. Tumulong si Dante sa pagdala ng mga gamit. Anak, tandaan mo, hindi sukatan ng tagumpay ang layo ng narating, kundi ang dami ng natulungan. Mahigpit siyang niyakap ni Tatay Rolando. Mag-ingat ka, anak. Huwag kang mahihiyang bumalik kung kailangang magpahinga. Hindi makatingin si Dante sa mata ni Cristel. Good luck, Cristel. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa iba. Ako, matagal ko nang alam na malayo ang mararating mo. Salamat, Dante. Sa lahat, sa pagiging kaibigan, sa pananahimik mo na mas maingay pa sa sigaw. Sa pag-alis ni Cristel sa isla, dala niyang mga pangarap at ang pusong naghintay, nagparaya at nanatiling tapat sa gitna ng alon. Ang pangarap ay tila isang liwanag na matayog, pero ang paglalakbay patungo rito, madilim, magaspang at mapag-isa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Cristel ay umalis sa kanila. Sumakay ng bangka, sumakay ng bus, at sa dulo ng ruta, bumaba sa isang lugar na hindi umaalingaw-ngaw ang alon, kundi ang ingay ng mga sasakyan, usok ng tambutso at yabag ng libu-libong tao na walang pakialam sa'yo. Pagbaba niya sa terminal, dala-dala ang maliit na backpack, isang lumang maleta at baon ang tapang at determinasyon. Sa isang sulok ng terminal, may hawak siyang papel. Doon nakasulat ang address ng dormitoryong tutuluyan niya. Maynila, ang laki mo pala. Paano kita malalagpasan? Bulong ni Cristel habang pinagmamasdan ang matataas na gusali. Sa dormitoryo, 4 sila sa isang maliit na kwarto. Si Cristel, si Charmaine na taga Batangas, si Rina na taga Bicol, at si Fatima na Muslim galing Zamboanga. Magkakaiba man ang pinanggalingan, iisang layunin, ang makapagtapos. Anong course mo, Cristel? Tanong ni Charmaine. Accountancy. Gusto kong maging CPA balang araw. Napataas ang kilay ni Rina. Nako, matindi yan. Bihira ang nakakatapos dyan. Talagang matalino ka siguro, no? Hindi naman. Masipag lang. Wala kasing ibang choice kundi magsipag. Mahinahon na sabi ni Cristel. Sa umaga, estudyante si Cristel. Sa gabi, waitress sa isang karinderya malapit sa eskwelahan. Laging kulang ang tulog, laging gutom, pero laging may dalang ngiti. Aba, Cristel, ikaw na naman ang hindi kumakain ng tama. O eto, kunin mo tong tira, huwag ka nang mahiya. Sabi ni Aling Berta, ang may-ari ng karinderya. Salamat po, Aling Berta. Kakainin ko na po to. May quiz pa po kami mamaya. Maraming pinagdadaanan si Cristel. Pero ang pinakamasakit sa lahat, ang kawalan ng komunikasyon sa pamilya. Sa isla may tindahang pwedeng tawagan, kaso may bayad, 50 piso kada 5 minuto, at minsan mahina pa ang signal. Kaya minsan sa isang buwan lang siya kung makatawag, kung meron man. Hello, Nay! Tay! Si Cristel to! Nanginginig ang kamay ni Cristel habang hawak ang receiver. 3 minuto na lang, iha. Pasensya na, may nakareserve na susunod. Sabi ng tendera sa kanya mula sa kabilang linya. Kumusta na po kayo riyan? Si JJ, si Bunso, kumakain ba ng maayos? Hello, Nay! Nawala na yata ng linya. Pasensya na. Sabi naman ng tendera na may-ari ng payphone na tinawagan ni Cristel. Sige po, okay lang. Kahit boses lang po sana ng magulang ko marinig ko, sapat na. Si Dante, wala rin silang kahit anong komunikasyon. Walang cellphone si Cristel at hindi marunong gumamit ng social media si Dante. Tanging alaala lamang ang mayroon sila. Sa gabi, bago matulog, binubuksan ni Cristel ang lumang notebook. Naroon pa rin ang pangalan ni Dante at ang salitang mahal kita, salitang hindi kailanman nabanggit.
Cristel, may boyfriend ka ba sa isla nyo? Tanong ni Fatima sa kanya. Napangiti si Cristel at umiling. Wala. May isang kaibigan pero pareho kaming may pangarap at alam naming hindi pa namin pwedeng unahin ng sarili. Ay, ang ganda ng kwento mo. Parang telenovela. Pero ang lungkot naman. Walang closure? Tanong naman ni Charmaine. May mga kwento talagang hindi kailangan ng ending. Kahit pa tahimik na lang siyang manatili sa puso. Sa parehong oras, sa isla, nanatili si Dante. Sa araw-araw, siya ang katuwang ng kanyang ama sa laot. Sa gabi, siya ang tumutulong sa ina sa pag-aalaga sa mga nakababatang kapatid. Dante, ikaw na muna sa bangka. Ako sa lambat. Bukas kailangan nating manghuli ng mas marami. Hindi sapat yung kita natin kahapon. Tumango si Dante at halatang pagod. Opo tay, ako na pong bahala. Sa hapon, madalas ay nauupo si Dante sa paborito nilang batuhan ni Cristel. Tahimik siyang tumitingin sa dagat, tila umaasang may babalik. Cristel, kahit tinig mo lang sana. Mahinang bulong ni Dante. Tay, kung sakali pong may scholarship, kung sakali lang po, pwede ko bang subukan sa bayan? Anak, hindi ko pipigilan ang pangarap mo. Pero sana maintindihan mo rin, tayong lahat ay nakaasa sa tulong mo. Sabi ng ama ni Dante. Mahina, ngunit diretso. Tumango si Dante, puno ng lungkot. Opo, naiintindihan ko. Habang natutulog ng iba, lumabas si Dante sa harap ng kubo. Hawak niya ang isang lumang lapis, regalo noon ni Cristel. Cristel, alam kong hindi sapat ang pagmamahal ko para sa laban mong yun. Pero kung sakaling kailangan mo ng sandalan, kahit hindi mo ako piliin, nandito lang ako, kahit hindi mo marinig. At habang si Cristel ay lumuluha sa lungsod, si Dante na may nakatingala sa bituin. Inaasam na kahit hindi sila magkatabi, sana'y iisa pa rin ang kanilang panalangin. Buwan ng Oktubre, sinalubong ng mabigat na ulap at amoy ng basang papel ang silid-aklatan. Sa labas, walang humpay ang ulan. Sa loob, walang tigil ang lagas ng mga hikbi ng utak na pagod at ang mga mata ng mga estudyante na halos hindi na kumukurap. Kasagsagan ng midterm exams. At isa sa mga yon, si Cristel, pilit inilalaban ng antok, gutom at pagod. Hawak-hawak niya ang isang reviewer, sabay subo ng malamig na pandesal. Nakapikit siya ng ilang segundo, pero agad nagmulat. Hindi pwedeng matulog, hindi pwedeng bumagsak. May pangarap siyang kailangang hawakan kahit madulas na. Kaya mo to, Cristel. Para kina nanay at tatay, para sa mga kapatid, para sa kinabukasan. Mahina at pabulong niyang sabi sa sarili. Ngunit sa kakapigil ng antok, hindi na niya namalayang nahulog ang ballpen. Gumulong ito palapit sa kabilang mesa at may dumampot. Miss, ikaw atang may-ari nito. Nakangiting sabi ni Henry at tinapik ang mesa ni Cristel. Napalingon si Cristel, bahagyang nagulat. Oo, salamat. Una niyang napansin ang maamong mata. Hindi pagod, pero may lalim, may gising. Midterms? Accounting. Pareho pala tayo ng pinagdadaanan. Engineering naman ako, pero mas mahirap yata yung sayo. Nakangiting sabi ni Henry. Pare-pareho lang yan. Lahat tayo sugatan paglabas. Kinabukasan, sa isang general elective subject, Humanities, laking gulat ni Cristel nang makita ang lalaking kaharap niya kahapon. Henry, di ba? Tanong ni Cristel. Uy, Cristel, gising ka pa pala. Ako nga yun. Ang lalaking tagakuha ng ballpen. Mula noon, naging madalas ang pagkikita. Sila na ang madalas na magkatabi sa klase. Nagkaroon ng maliit na study group, 3 lang sila. Si Henry, Cristel at si Fatima na dormmate din ni Cristel. Sa bawat pagtuturo ni Henry ng algebra at bawat pagdulong ni Cristel sa mga financial ratio, unti-unting nabuo ang isang bagay. Hindi pa man malinaw, pero ramdam. Nako Cristel, parang hindi lang ratios ang hinahanapan mo ng solusyon na? Nakangising sabi ni Fatima. Umiwas ng tingin si Cristel.
Mas okay lang na may kasama para hindi nakakabaliw. Kung ako lang ang kasama mo, okay na ako. Pabulong na sabi ni Henry. Minsang maulan, gutom at pagod si Cristel. Wala siyang dalang payong at tuyo at kanin lang ang kinain niya sa maghapon. Habang papunta sa dormitoryo, biglang nagdilim ang paligid. Saglit lang, parang umiikot at bago pa siya tuluyang bumagsak, may sumalo. Anong nangyari? Nahimatay ka. Buti na lang pupunta rin ako sa dorm. Hindi ka kumakain ng tama, no? Sabi ni Henry, nakaupo sa tabi ng kama, hawak ang bimpo. Wala lang budget, pero ayos lang ako. Cristel, hindi yan ayos. Hindi mo kailangan mag-isa sa lahat. Kapag kailangan mo ng tulong, sabihin mo. May pag-aalala na sabi ni Henry. Pag uwi sa dorm, may iniabot si Manang sa kanya. Isang sobre, sulat kamay at sa harap, pangalan niya at ang payak na mula sa isla. Sa pagbukas niya, bumungad ang sulat ni Dante. Cristel, kumusta ka na riyan? Dito sa isla, pareho pa rin ang alon. Parehong araw. Pero mula nung umalis ka, parang may kulang. Minsan inaabangan ko pa rin ang hakbang mo sa buhangin. Alam kong hindi mo ko maririnig, pero sana maramdaman mong kahit wala ako dyan, kasama mo pa rin ako sa bawat pangarap mo. Dante. Kasama ng sulat ang isang maliit na guhit, ang paborito nilang bato sa tabing dagat, at may dalawang maliit na tao ron, isang lalaking may bitbit na lambat at isang babae na may hawak na notebook. Dante, bulong ni Cristel. Bakit parang malungkot ka nitong mga nakaraang araw? Tanong sa kanya ni Henry habang nakatingin sa langit. May sulat kasi akong natanggap. Galing sa dati kong kaibigan. Matagal na naming pangarap ang buhay na meron ako ngayon. Pero siya, naiwan. Kung meron mang nagpapalakas sa'yo nun, salamat sa kanya. Pero kung sakaling mapagod ka ngayon, hayaan mong ako naman. Mahina at mahinahon na sabi ni Henry. Hindi nakasagot si Cristel. Isang gabi, habang sabay silang naglalakad palabas ng library, nagsalita si Henry. Cristel, sa Sabado, may school event sa auditorium. Film showing lang yon. Libre naman. Gusto mong sumama? Hindi ako sanay sa ganun, Henry. Hindi date, kaibigan lang. Libre popcorn. Sige, basta libre talaga. Napangiti si Cristel at tumango ng dahan-dahan. At sa gabing yun, habang binabagtas nila ang pasilyo ng kolehiyo, may mga pusong unti-unting tumitibok. Isang bagong simula. Isang bagyong paparating. Hindi literal na bagyo, kundi mga damdaming unti-unting sumusubok na magmahal. Sa isang silid na may amoy popcorn, habang pinapanood ng marami ang pelikula sa screen, dalawang matang palihim na nagmamasid. Hindi sa bida, hindi sa eksena, kundi sa isa't isa. At sa isang upuang tila likhang para sa dalawang taong parehong may bitbit na kwento, unti-unting tumahimik ang mundo ni Cristel at ni Henry. Okay ka lang? Hindi ka naman naiilang? Mahinang tanong ni Henry. Medyo, matagal na kasi ako hindi lumalabas. Pero okay naman, salamat sa popcorn. Tahimik ang silid, malamig ang aircon, at sa likod ng bawat eksena sa pelikula, mas malalim ang eksena sa pagitan ng kanilang mga puso. Isang eksenang hindi man nasusulat sa script ay isinisigaw ng bawat titig. Pagkatapos ng palabas, sabay silang naglakad pa uwi. Dumaan sa madamong bahagi ng campus, may liwanag mula sa maliit na poste, at may liwanag din mula sa kanilang katahimikan. Alam mo, matagal na kitang napapansin. Basag ni Henry sa katahimikan. Talaga? Tanong ni Cristel at napalingon sa binata. Oo, nung una, akala ko suplada ka. Tahimik, laging seryoso. Pero nung nakita kita sa library, habang sinusubo mo yung pandesal habang nagre-review, naisip ko, hindi ka pala suplada. Baka gutom lang. Ang sama mo? Hindi, totoo yun. Pero simula nun, gusto ko nang malaman kung anong meron sa likod ng mga mata mo na parang laging may iniintindi. Tumigil sila sa tapat ng dormitoryo.
Walang ibang estudyanteng naroon. Tahimik ang paligid. Minsan, ang pinakatahimik na gabi, ang pinakamaingay sa loob. Maraming salamat, Henry, sa lahat. Sa popcorn, sa ballpen, sa pagsalo mo nung nahimatay ako. Cristel, may gusto lang sana akong itanong. Pero kung hindi ka pa handa, okay lang. O sige, itanong mo na. Pwede ba kitang ligawan? Mahina ngunit malinaw na sabi ni Henry. Walang sumagot agad, hindi dahil sa kawalan ng nararamdaman, kundi dahil sa dami ng tanong na kailangang sagutin sa puso ni Cristel. Henry, mabait ka. At alam kong totoo ka sa akin. Pero naiintindihan ko. Tumango agad si Henry. Hindi sa ayoko, pero may bahagi pa ng puso ko na naiwan sa isla. May taong naging bahagi ng mga pangarap ko at kahit wala siya rito, parang nandito pa rin siya sa mga alaala ko. Kung kailan ka handa, nandito lang ako. Mahina ngunit buo ang tono na sabi ni Henry. Habang nakahiga si Cristel sa kama, nakatingin sa kisame, dumaan sa isip niya ang lahat. Ang sulat ni Dante, ang mga sakripisyo, ang katahimikan ni Henry. Sa parehong gabing yon, sa isla, nakaupo si Dante sa batuhan. Sa tabi niya ang parehong kwaderno kung saan nila isinulat ang mga pangarap noon. Binuklat niya ito at isinulat. Cristel, hindi ako galit. Hindi ako nagtatanong kung may iba ka na. Kasi alam ko kung darating ang panahon na may iba nang pupuno sa puso mo. Malamang, karapat-dapat siya. Pero sana kahit minsan, maalala mong sa panahong halos wala kang makapitan. Ako humawak sa'yo, kahit hindi mo hiningi. Kinabukasan, tahimik si Cristel sa klase. Ngunit habang nakaupo siya sa sulok ng library, may lumapit. Oh, kape. Alam kong hindi ka pa kumakain. Sabi ni Henry at may hawak na tumbler. Salamat. Wala akong hinihingi. Gusto ko lang andito ako kung kailangan mo. Henry, hindi ko alam kung kailan ako magiging handa. Pero gusto kong malaman mo, mahalaga ka na sa akin. Sa isang mesang puno ng reviewer, Sa isang mesa na puno ng reviewer, 2 tasa ng kape at 2 pusong sugatan, unti-unting umuusbong ang pagkakaibigan, paggalang at pag-asa. Hindi nila kailangang magmadali. Dahil sa ilang mata na nagkatinginan, nasabi na ang hindi pa naisa sa tinig. Sa buhay, may mga taong dumarating hindi para palitan ng nawala, kundi para ipaalala na may karapatan pa tayong magmahal ulit. At sa puso ni Cristel, unti-unti sa dulo ng pasilyo ng lungkot, may liwanag ng gumuguhit. Isang bagong simula, isang bagong paghinga. Ilang linggo na rin ang lumipas mula nang tanungin ni Henry si Cristel kung maaari ba niya itong ligawan. Walang malinaw na sagot, ngunit malinaw ang kilos. Sa bawat tasa ng kape, sa bawat lakad pa uwi, sa bawat librong ipinapahiram, may damdaming tahimik na lumalalim. Ngunit gaya ng bawat kwento, hindi lahat ng ngiti ay walang kapalit. Hindi lahat ng tahimik ay payapa. Sa isang kwarto ng dormitoryo, habang naglalagay ng lotion sa kanyang binti si Cristel, napatingin sa kanya si Fatima, ang kanyang roommate, kaibigan, ngunit may hawak na sariling opinyon. Bakit mo pinapalapit sa'yo si Henry? Diretsyong tanong ni Fatima. Nagulat si Cristel at napatigil. Anong ibig mong sabihin? Cristel, hindi naman ako nakikialam, pero kilala ko ang mga kagaya niya. Mabait sa umpisa, matyaga sa pa-cute, pero sa huli, mawawala rin yan. Masasaktan ka lang. Hindi mo siya kilala, Fatima? Ikaw, sigurado ka bang kilala mo siya, Cristel? Baka kasi dahil lang sa gutom na pagkamalan mong pagmamahal. Tahimik si Cristel, walang sagot. Hindi dahil wala siyang paninindigan, kundi dahil may bahid ng takot ang puso niya. Paano kung tama si Fatima? Kasabay ng init ng tanghali, dumating si Henry sa mesa ni Cristel. May dalang maliit na box ng ensaymada at 2 karton ng iced tea. Lunch date? Kahit hindi mo pa ako sinasagot. Feeling ko boyfriend na ako sa dami ng meals na pinapakain ko sa'yo. Henry, gusto mong maglakad mamaya? Sa may likod ng auditorium?
Sabi ni Cristel, nag-aalinlangan. Sure, anong meron? Wala lang, gusto ko lang maging malinaw sa lahat. Tahimik ang paligid, umihip ang malamig na hangin. Nakaupo sila sa sementadong bangko, ang araw ay palubog na. May tanong ka nun, kung pwede mo ba akong ligawan? Oo, hanggang ngayon naman, gusto ko pa rin. Hindi ako sigurado kung kaya ko, pero gusto kong subukan. Gusto kong hayaan ang sarili ko na maging masaya kahit takot ako. Salamat. Hindi kita minamadali, Cristel. Pero, salamat. Mahina at punong ng damdamin na sabi ni Henry. Isang hapon habang nasa tapat ng tindahan si Cristel at bumibili ng padala para sa isla, may dumating na hindi inaasahan. Cristel, may bisita ka ata, sabi ng tindera sa kanya. Paglingon niya, may lalaking nakaitim na jacket, medyo payat, may itim na bag, at pamilyar na mga mata. Dante? Nanlalaki ang mga mata na bulong ni Cristel. Ngumiti si Dante, halos nanginginig. Uy, ang hirap hanapin ang door mo. Kaya dito ako nag-abang. Pwede ba tayo mag-usap? Tahimik, halos hindi makatingin si Cristel. Hindi ako pumunta para guluhin ka. Gusto ko lang makita ka, Cristel. Makatulog ng may katiyakan na okay ka. Ako ang dapat magpasalamat, Dante. Sa lahat, sa sulat, sa pag-unawa. Humugot ng malalim na buntong hininga si Dante. Cristel, tanungin man kita kung may mahal ka na. Alam kong wala akong karapatan. Pero hindi ko mapigilang umasa. Dante, may taong nagpapasaya sa akin ngayon. Hindi ko alam kung saan patungo pero totoo, nakayukong sabi ni Cristel. Hindi na tumingin pa si Dante habang lumalayo. Si Cristel naman humawak sa bag niyang mahigpit, parang sa paghawak ay may mawawalang sakit. Ang nakaraan ay bumalik, ngunit ang puso tila may nais ng tahakin. Si Cristel ay nasa gitna ng dalawang pampang, isang pagmamahal na bahagi ng kanyang pinanggalingan at isang bagong damdaming nais niyang yakapin. At sa dulo ng gabi, habang nakahiga sa kama, pabulong siyang nagtanong, pwede bang parehong totoo ang pagmamahal at ang paglimot? Isang linggo matapos ang tahimik ngunit mabigat na pagtatagpo nila ni Dante, sinubukan ni Cristel na bumalik sa dating takbo ng buhay. Nag-aral, nagtrabaho, ngumiti kay Henry sa bawat umaga. Ngunit sa bawat tawa, may bumabalik na alaala. Sa bawat sulyap ni Henry, may gumuguhit na tanong sa kanyang puso. Hindi niya inakala na darating ang araw na magtatagpo ang dalawang mundo na pilit niyang inililihim. Hindi niya inakala na darating ang araw na magtatagpo ang dalawang mundo. Gabi na, katatapos lang ng klase, nagkayayaan sina Henry at Cristel na magmerienda sa maliit na kantin malapit sa admin building. Umorder sila ng pansit at turon, paborito nilang simpleng comfort food. Pagod ka na naman, pero kahit pagod ka, ang ganda mo pa rin, nakangiting sabi ni Henry. Bola ka talaga. Hindi bola, totoo. Pero may sasabihin ako sa'yo. May plano ako ngayong weekend. Gusto sana kitang isama. Saan? Sorpresa sana, pero sige na nga. May outreach ang organization ko sa coastal area. Gusto sana kitang isama. Balita ko, malapit yun sa isla nyo. Biglang kumabog ang dibdib ni Cristel. Coastal area? Malapit sa isla. Isang lugar na may alaala. Isang lugar na may Dante. Sige, pag-iisipan ko. Habang papasok si Cristel sa gate, may nakita siyang pamilyar na anyo na nagpatigil sa kanyang hakbang. Isang lalaking may bitbit na supot ng prutas, may makapal na tsinelas at nakasuot ng lumang polo. Si Dante. Cristel, may dala kong kaunting rambutan. Alam kong paborito mo. Nagulat si Cristel. Lumingalinga. Dante, anong ginagawa mo rito? Napag-alaman kong may coastal cleanup kayo. Nakiusap ako sa barangay captain na makasama. Hindi naman nila ako pinigilan. Hindi pa man nakapagsalita si Cristel, may isang boses na biglang lumapit mula sa likuran. Oh, Cristel, ayos. Sabay na pala tayong papasok. Uy, siya ba yung... Henry, siya si Dante?
Tumigil ang mundo, ang dalawang mata ng lalaki sa kanyang harap ay parehong puno ng pag-aalala. Isang pares ng matang puno ng alaala at isa namang puno ng pangarap. Siya pala si Dante, ang matalik mong kaibigan sa isla. Itinago ni Henry ang gulat, ngumiti ng pilit. Tumango naman si Dante at malamig na nagsalita. Kaibigan nga ba? O higit pa ron? Sa loob ng multipurpose hall, ilang oras makalipas, tahimik si Cristel habang nakaupo sa gilid. May hawak na ballpen, ngunit wala sa papel ang kanyang atensyon. Sa di kalayuan, nakaupo sina Henry at Dante sa magkaibang mesa. Parehong abala, parehong hindi makatingin sa isa't isa. Paano kung parehong tapat? Paano kung parehong mahalaga? Kanino ka pipili kung parehong puso ang nasasaktan? Sa kalmadong gabi, lumapit si Dante kay Cristel habang naguhugas ito ng mga pinggan sa dagat. Hindi ako nagpunta para makipag-agawan, pero hindi rin ako aalis para lang matalo. Hindi to paligsahan, Dante. Mahinang sabi ni Cristel. Alam ko, pero puso ko ang nakataya at alam kong hindi mo ako kayang kalimutan. Hindi pa man siya nakakasagot, naramdaman ni Cristel ang presensyang papalapit mula sa likuran. Cristel, okay ka lang? Tanong ni Henry. Siya ba ang pipiliin mo? Harapan at diretsyong tanong ni Dante. Pwede bang wag muna? Hindi ko pa alam ang tamang sagot. Ang alam ko lang pareho kayong naging mahalaga. Sa isang gabing may buwan ngunit walang bituin, nakaupo si Cristel sa buhanginan. Sa kaliwa niya ang isang lalaking bumalot sa kanyang kabataan at sa kanan ang lalaking bumalot sa kanyang kasalukuyan. At sa gitna ng dalawang lalaki, isang pusong hindi sigurado kung kanino ba ito buong-buong itutugon. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na pag-aalangan, si Cristel ay nakatayo na ngayon sa gitna ng dalawang landas. Sa isang banda, si Dante ang unang pangarap, ang tahanan ng kanyang kabataan. Sa kabila, si Henry ang kasama sa ngayon, ang tumutulong sa kanya tuwing siya'y natatakot. At sa gabing yon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng waiting shed sa tabing dagat, tuluyan na siyang pumili. Dante, salamat sa lahat. Sa pagbabantay mo sa akin kahit wala na ako sa isla. Sa sulat, sa pananahimik mong may pag-asa. Hindi ko to pinilit, Cristel. Wala akong ibang hiniling kundi ang makitang masaya ka. Tahimik na sabi ni Dante. Napalunok si Cristel. Pero hindi ikaw ang kaya kong piliin ngayon. Ang puso ko, hindi na nasa isla. Si Henry na, no? Tumango si Dante, mahigpit ang pagkakakapit sa plastic bag ng rambutan. Si Henry ang kasama ko sa mga panahong ako mismo ang gustong iwan ng sarili ko. Sa kanya ko natutunang pakinggan ang sarili kong tinig, hindi lang ang tinig ng nakaraan. Tahimik si Dante habang naglalakad palayo. Hindi siya lumingon, hindi siya nagtanong pa. Sa dibdib niyang puno ng sugat, may kapirasong pag-unawa. Kinaumagahan, sa harap ng dorm, si Cristel ay tahimik lang na nag-aayos ng kanyang gamit papasok sa klase. Nang may kumatok sa pinto, si Henry may dalang mainit na pandesal at kape. Hindi ako makatulog kagabi. Ramdam kong may mabigat sa'yo. Henry, okay lang kung hindi pa ako ang sagot. Basta kahit papano, nandito lang ako. Pero ikaw na nga, ikaw ang pinili ko. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil ikaw ang gusto ko. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat, Cristel. Salamat sa tiwala. Hindi kita bibiguin. Unti-unti, bumalik ang sigla sa mga mata ni Cristel. May kabagalan pa rin sa bawat hakbang, pero wala na ang bigat sa dibdib. Sa bawat ngiti ni Henry, sa bawat ballpen na iniaabot, sa bawat review session na nagtatapos sa simpleng kaya mo yan, ramdam niya ang pagbabagong unti-unting humuhubog sa kanya. Isang gabi, niyaya siya ni Henry na dumaan sa maliit na kapilya. Walang misa, tahimik, umupo sila sa dulo ng pew. Anong ipinagdarasal mo? Kapayapaan para kay Dante. Para sa akin at para sa'yo. Pangarap kong makasama ka habang tinutupad mo ang mga pangarap mo. Ngumiti si Cristel, mahigpit ang hawak sa kanyang kamay.
Hindi mo kailangan pangarapin lang yon. Magsisimula na tayo. May mga pusong kailangang masaktan para may pusong lumaya. May mga alaala mang hindi na maibabalik, hindi ibig sabihin ay walang puwang para sa bagong simula. At si Cristel. At sa wakas, si Cristel ay pumili. Hindi ng pinakamadali, kundi ng taong handang samahan siya sa hirap at ginhawa, sa pag-akyat sa buhay at sa pagpapatawad sa sarili. Graduating na si Cristel at si Henry. Halos hindi makapaniwala si Cristel na sa dami ng pinagdaanan niya, mula sa isla, sa pangungulila, sa lihim ng damdamin, narito na siya ngayon, malapit nang maabot ang pangarap. Pero hindi lahat ng pagsubok ay nauubos sa pag-ibig. Minsan, doon palang nagsisimula. Maraming estudyanteng nakapila, may mga bulaklak, may mga kamera, may mga luha. Nakasuot ng toga si Cristel, hawak ang diploma. Sa gilid si Henry, may hawak na bouquet. Ang ganda mo. Graduate ng future ko. Grabe ka, pero totoo, salamat. Hindi ko to maaabot kung wala ka. Simula pa lang to, Cristel. Ipagpapatuloy pa natin to. Magkasama lang tayo. Ngunit hindi sila nag-iisa. Sa di kalayuan, nakamasid ang isang babaeng elegante, naka-sunglasses at halatang hindi masaya sa kanilang dalawa. Si Mrs. Valencia, ang nanay ni Henry. Sa isang mamahaling restaurant, kasabay ng pagkain ng spaghetti at steak, malamig ang simoy sa pagitan ni Cristel at ng ina ni Henry. So, Cristel, anong plano mo after this? May trabaho ka na ba? Malamig na tanong ni Mrs. Valencia. Mahinahong sumagot si Cristel. Opo, may offer na po ako sa isang accounting firm. Hindi po kasing laki ng kumpanyang papasukan ni Henry, pero sapat na po para sa simula. That's good. At least may ambition ka. Pero sana maintindihan mo, iba ang mundo ng anak ko. Ma, sumabat si Henry, matigas ang tono. I'm just being realistic, anak. You're not marrying a dream. You're marrying into a legacy. Nagpigil ng ngiti na sabi ni Mrs. Valencia. Tumahimik ang mesa sa pagitan ng tinidor at kutsara. May bigat na hindi kayang lunukin ng spaghetti o ng red wine. Iba't ibang mundo ang pinasok nila. Si Cristel ay nagtatrabaho sa isang mid-size firm, simpleng opisina, masikip na pantry. Si Henry naman, nasa isang sleek corporate building, may glass wall, barista sa lobby at quarterly bonuses. Sa unang buwan, kinaya nila ang magkaibang schedule. Sa ikalawa, lumalalim ang distansya. Henry, di ka na nagpaparamdam. Wala ka sa lakad natin kahapon. Sorry babe, may late meeting. Tapos may dinner pa with partners. Mom was there too. Pagod ang boses na sabi ni Henry. Na naman? Wala na ba tayong oras? Hindi naman sa ganun, Cristel. Pero you have to understand, may expectations ang pamilya ko. Lalo na si Mama. Hindi ako expectation. Tao ako. Mahal mo, di ba? Oo, Cristel. At ikaw ang pipiliin ko kahit gaano kahirap. Isang araw, pag-uwi ni Cristel sa boarding house, may natanggap siyang liham. Walang pirma pero sa likod ng sobre, may isang maliit na simbolo. Isang isda na may ngiti. Alam niya na kung kanino galing. Cristel, hindi ko alam kung darating pang araw na makikita ulit kita. Pero gusto kong malaman mo, wala akong sama ng loob. Sa lahat ng alaala, ikaw ang pinakamasarap isipin. At kung sakaling pagod ka na at gusto mong magpahinga, kahit saglit, tandaan mong may isang tahimik na isla na laging bukas para sa'yo. Bumagsak ang luha ni Cristel, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, may kapayapaan na. Gusto kong lumayo, magsimula tayo sa sarili nating paraan, sabi ni Henry habang nasa rooftop sila. Saan naman? Kung saan may kalayaan, kung saan hindi tayo nililimitahan ng kung anong pangalan o yaman. Gusto kong magsimula kasama ka, Cristel. Walang madali sa pinili nating pagmamahalan, Henry. Pero kung sabay nating tatahakin, kakayanin. At sa unang pagkakataon, sa gitna ng mga ilaw ng syudad at ingay ng gabi, natagpuan nila ang tahimik na pangako, ang paninindigan.
Hindi lahat ng pagmamahalan ay sinusukat sa haba ng pagsasama. Minsan, sinusukat ito sa tapang, sa kakayahang panindigan, sa lakas ng loob na sumalungat at sa pusong marunong humarap sa sugat ng nakaraan. Si Cristel ay hindi lang isang babaeng galing sa isla. Siya ay isang babaeng natutong lumaban, natutong umibig, at higit sa lahat, natutong pumili para sa kanyang sarili. Ang kasal ay simbolo ng simula, isang pangakong puno ng pangarap at pananalig. Pero sa kaso ni Cristel at Henry, ang simula ay hindi naging madali. Sa halip, ito'y sinundan ng bigat, katahimikan at pagsubok. Simpleng kasal, mapayapang simoy ng hangin, mga puting bulaklak sa paligid. Si Cristel ay nakasuot ng makalumang wedding gown na inayos mismo ng kaibigan niya sa trabaho. Si Henry ay naka-gray na suit. Henry, tinatanggap mo ba si Cristel bilang yung kabiyak sa hirap at ginhawa? Opo, Father. Mula ngayon at hanggang dulo. Cristel, tinatanggap mo ba si Henry? Opo, buong puso po, Father. At sa harap ng ilang piling kaibigan at hindi masyadong mainit ng ngiti ng ina ni Henry, ikinasal sila. Hindi marangya, pero totoo. Kinaumagahan, tumunog ang telepono. 1, 2 beses, hanggang sa sumagot sa Henry. Hello? Ano? Saan? Sa ospital? Hindi. Pagkababa ng tawag, halos malaglag ang cellphone niya sa sahig. Namutla si Henry. Henry, ano yon? Si Dad inatake sa puso. Wala na siya. Para ipaliwanag ang bigat na bumagsak noon sa kanilang bagong kasal. Sa puting kabaong, napapalibutan ng mga puting rosas at mga larawan ng tagumpay, nakahimlay ang ama ni Henry, isang negosyanteng kilala sa kanilang angkan. Hindi lahat ng pag-aasawa ay kasamang mana. Huwag mong asahang tanggap ka agad sa pamilya namin. Malamig ang boses na sabi ni Mrs. Valencia kay Cristel. Nagpigil ng luha si Cristel. Yumuko na lang. Opo, naiintindihan ko. Sa unang gabi pa lang sa malaking bahay, nagsimula ng madama ni Cristel ang lamig. Hindi sa panahon, kundi sa mga matang mapanuri. Sa tonong laging may pangmamaliit. Cristel, pakiayos nga ang baso. Hindi ganyan ang ayos dito. Masungit na sabi ni Mrs. Valencia. Opo. Next time, huwag ka nang umasa na may katulong na mag-aasikaso sa'yo. Hindi ka bisita rito. Dapat alam mo kung anong kilos ang nararapat sa bahay namin. Dagdag pa ng ginang. Parang si Cristel ay naging estranghero sa sarili niyang buhay, isang panauhin na hindi kailanman tinanggap. Huli na kung umuwi si Henry. Pagod, tahimik, at palaging may nakabigkas na, Sorry, may board meeting kami. Okay ka lang ba? Mahina ang boses na tanong ni Cristel. Pagod lang, bukas na yung budget presentation. Saka nag-away kami ni Mommy. Sabi ni Henry habang naghuhubad ng coat. Dapat ba nating pag-usapan? Umiling si Henry at umupo sa gilid ng kama. Pwede bang bukas na lang, Cristel? Hindi ko talaga kaya ngayon. At sa gabing yon, natutulog sila sa iisang kama pero tila magkabilang mundo ang pagitan nila. Tahimik na nakaupo si Cristel sa sahig ng banyo. Sa salamin, nakita niyang sariling payat, maputla at parang hindi siya. Kaya mo pa ba? Isang araw pa para kay Henry, para sa pangarap niyong dalawa, bulong ni Cristel sa sarili. Ngunit kahit gaano niya kamahal si Henry, kahit gaano pa siya nagpapakatatag, hindi maitatanging may nagbabago. May nalalagas na pag-asa sa bawat araw ng katahimikan. Hindi ka para sa anak ko. Pansamantala ka lang dito. Pabulong na sabi ni Mrs. Valencia habang dumadaan si Cristel. Sa mga salitang yon, parang may tinik na tumutusok sa dibdib ni Cristel. Pero ngumiti siya, isang ngiting hindi nagpapaalam, ngunit lumalaban. Hindi lahat ng laban may sigawan. Minsan, ang pinakamatinding digmaan ay yung nilalabanan sa katahimikan, sa loob ng tahanan, sa loob ng puso. At si Cristel, tahimik nang lumuluha sa gabi. Hindi sumusuko, hindi patapos ang kanyang laban. May mga relasyong hindi natatapos sa isang malaking sigawan. Minsan,
Unti-unti itong nauupos gaya ng kandilang nauubos sa dulo ng gabi. At sa pagitan ng mga ngiting pilit, mga tanong na hindi nasasagot, naroon si Cristel, tahimik na lumalaban. 6:00 pa lang ng umaga, gising na si Cristel, nasa kusina, nagtitimpla ng kape. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang tiktak ng orasan at lagaslas ng tubig mula sa lababo. Pumasok si Mrs. Valencia, naka-bathrobe, hawak ang isang tasa. "Hindi pa ba nalilinis ang veranda? At baka naman pwedeng ayusin mo na rin ang plancha ng uniform na Henry. Tila wala kang silbi sa bahay na to kung hindi mo man lang siya maasikaso." Mataray, nasabi ng ginang. Mahina at walang reaksyon si Cristel. "Opo, inayos ko na rin po kahapon." "Hindi ka lang mahirap? Tamad ka pa. Kaya hindi umaasenso ang ibang tao. Puro arte." Umiiling, nasabi pa ni Mrs. Valencia. Tumigil lang si Cristel sa kanyang ginagawa. Tumalikod, pinunasan ng basang kamay, saka tahimik na umalis sa kusina. Madilim na sa opisina. Si Henry, nakatalikod kay Cristel, hawak ang laptop, sumasagot sa email. Lumapit si Cristel, may dalasan ng dinner. Hindi pa siya kumakain, pero naisip niyang unahin ang asawa. "Henry, uuwi na ba tayo?" "Mauna ka na. Kailangan kong tapusin to. May problema sa transition ng board," sabi ni Henry at hindi man lang siya tiningnan. "Okay, gusto ko lang sanang makausap ka kahit sandali. Wala na tayong oras sa isa't isa." Cristel, hindi ito ang tamang oras para pag-usapan yan. May trabaho ako. Hindi ako tulad mo na may buong araw para mag-isip ng emosyon. Napabuntong hininga, nasabi ni Henry. Para bang sampal ang bawat salita, pero walang luha si Cristel. Tila nasanay na siyang hindi pansinin o baka wala na ring lakas para ipilit ang sarili. Sa kwartong malamig at walang halik bago matulog, bumangon si Cristel. Tahimik niya kinuha ang lumang diary sa drawer. Nagsimula siyang magsulat. "Araw-araw ako nagigising at tinatanong kung sapat ba ang pagmamahal para manatili. Pero ang mas masakit, paano kung hindi na akong pinipili? Paano kung matagal na akong nawawala sa mundo niya, pero ako lang ang hindi nakakapansin?" Tahimik ang simbahan. Umuugong lang ang salin ng dasal. Sa loob ng kumpisalan, naroon si Cristel, hindi para magtapat ng kasalanan, kundi para marinig ang sarili. "Father, kasalanan po ba kung hindi na ako masaya sa tahanan ko? Hindi ko po siya pinagtataksilan, pero pakiramdam ko, ako na lang palagi ang nag-aayos, nagpapakumbaba. Pero paano kung hindi na sapat yon?" Mahina at banayad ang boses ng pari. Anak, hindi kasalanan ang tumigil kapag alam mong wala nang natitira para sa'yo. Ang tanong, kailan mo pipiliin ang sarili mo? Tahimik na gabi. Umuulan. Si Cristel nakaupo, nakatingin sa basang hardin. Lumapit si Henry. Hawak ang cellphone at halatang pagod. "Cristel, may kailangan akong sabihin. Next week, pupunta ako sa Singapore. May expansion meeting at baka dun muna ako pansamantala." Gaano katagal?" Tanong ni Cristel, pero hindi ito nilingon. "Wala pang tiyak, pero kailangan ko tong gawin para sa kumpanya at para sa pamilya natin." "Pamilya?" May pait sa salita ni Cristel. Muling katahimikan, hangin, ulan, walang nagsalita, pero alam ng isa't isa na malayo na sila sa kung saan sila nagsimula. Sa harap ng salamin, minsang tinanong ni Cristel ang sarili. Kaya ko pa ba? Ngayon, ibang tanong ang bitbit niya. Kung wala ka ng halaga sa mundong ginagalawan mo, hindi mo kailangan manatili ron para mapatunayan ito. Minsan, ang katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan. Minsan, ito ay paghahanda para sa pagbangon, para sa muling paghinga. At si Cristel, sa kabila ng lahat, nagsisimula ng bawiin ang sarili. Isang hakbang, isang desisyon, isang paninindigan. Minsan, ang pinakamasakit na hampas ay hindi dumarating mula sa kaaway, kundi mula sa loob ng sariling tahanan o sa akala mong tahanan. Tahimik na gabi, si Cristel ay naglalampaso ng sahig sa gilid ng grand staircase. Habang si Mrs. Valencia ay nakaupo sa sofa, hawak ang isang baso ng wine. "Anong klaseng babae ka?
Akala mo ba hindi ko alam kung bakit ka lang pinakasalan ng anak ko? Dahil sa awa. Dahil buntot ka ng kahirapan. Sabi ni Mrs. Valencia at puno ng pangungutya ang boses. Ginagalang ko po kayo. Hindi po ako nakikipag-away. Sabi ni Cristel at pinipigilan ng sarili. Tumayo si Mrs. Valencia. Humakbang papalapit. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa bahay ko. Sa bahay na tinutuluyan mo lang. Parang kuto. Sa isang iglap, dumapo ang palad ni Mrs. Valencia sa pisngi ni Cristel. Mabilis, masakit at nakakapanlumo. Huwag naman po. Napaatras si Cristel. Umalis ka. Ngayon din, hindi ko kailangan ng paawa effect mo dito. Ibalik mo ang kahirapan sa isla kung saan ka nababagay. Galit na sabi ni Mrs. Valencia at marahil dala na rin ng epekto ng alak. Basang-basa si Cristel habang isinasar sa kanya ang gate ng mansyon. Dalang isang maliit na bag, walang direksyon, walang matutuluyan. Pero kahit basang-basa, matikas pa rin ang paglalakad. Madilim na nang makarating si Cristel sa Quiapo. Nakaluhod sa isang sulok ng simbahan, walang luha pero may mabigat na dasal sa puso. Panginoon, ayokong bumalik sa isla. Ayoko mag-alala si nanay at tatay, pero hindi ko pa rin alam kung saan ako pupunta. Kung meron man kayong plano para sa akin, pakiusap, ipakita nyo na po. Naglalakad si Cristel, dala pa rin ang kanyang bag. Sa dami ng tao, halos hindi niya namalayan ang isang pares ng matang nakatitig sa kanya. Sa dami ng tao, hindi niya namalayan ang isang pares ng matang nakatitig sa kanya. Tila hindi makapaniwala. Cristel! Si Dante, mahina at halos pabulong ang boses. Napalingon si Cristel. Dante? Sa gitna ng tawiran, ng usok ng jeep at sigawan ng vendor, huminto ang mundo ni Cristel. Sa kanyang harapan, hindi na ang binatang nakapulupot sa lambat, kundi isang lalaki sa polo, may bitbit na duffel bag at may ngiting may lungkot at tuwa. Sa maliit na mesa, nagkakapi sila. Walang masyadong tanong. Hanggang sa isa na lang ang kailangang sabihin. Nabalitaan kong ikinasal ka na. Pero hindi ko akalaing makikita kita ng ganito. Hindi ko rin inakala. Kanina lang hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ako, kabababa ko lang ng barko. 1 taon sa dagat, 5 buwan pahinga. Akala ko hindi ka na nakaalis ng isla. Tanong ni Cristel, may halong pagtataka. Sinikap ko. Tinulungan ko munang makapagtapos ang isa kong kapatid. Tapos ako naman, sa gabing wala akong tulog, dasal at pangarap ang kasama ko. Tahimik, walang halik, walang yakap. Pero sa mata nila, alam mong may alaala na binuhay. Cristel, may anak na ba kayo ni Henry? Wala. At sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung may kami pa ba? Umiling si Cristel, sabay ngiti ng pilit. Wala ka bang matutuluyan? Tanong ni Dante. Wala pa. Ayokong umuwi. Hindi ko kayang masaktan pang mga magulang ko sa katotohanan. Kung gusto mo, pansamantala sa boarding house ng kaibigan kong seaman. May bakanteng kwarto. Malinis at ligtas ka ron. Sigurado ka? Napatingin si Cristel kay Dante. Sa dami ng taong pwedeng tulungan, ikaw pa bang hindi ko tutulungan? Hindi sa lahat ng pagtatapos ay katapusan. Minsan, kailangan mo lang mawala para muling matagpuan. At si Cristel, habang basang-basa sa ulan, itinaboy, iniwan. Ngayon ay muling may pamilyar na ngiti sa tabi niya. Si Dante, ang katahimikang minsang iniwan, ngayoy muling bumalik. Ang kwartong tinutuloy ni Cristel ay maliit lang. Isang kama, isang lamesa, bentilador sa tabi at maliit na cabinet. Pero higit sa lahat, ito'y tahimik, ligtas at sa ngayon, sapat na yon para sa isang pusong pagod. Dito muna ako kahit sandali. Habang kinakalma ko ang sarili kong mundo, marahang sabi ni Cristel sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang kisame. Umaga, amoy ng pritong itlog at kape. Lumapit si Dante, may dalang tinapay at peanut butter. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt, malinis at presko. Hindi ko alam kung anong gusto mong almusal.
Kaya bumili na lang ako ng medyo safe. Ngumiti si Cristel. Okay lang, kahit nga tubig at tinapay lang, basta hindi sermon at insulto. Wala kang maririnig na ganyan dito. Hindi kita kayang saktan, Cristel. Kahit noon pa man. Tahimik, isang tinginan lang at alam mong maraming alaala ang bumabalik. Nagkakasama sila paminsan-minsan, naglalakad, namimili ng ulam, tumatawa sa simpleng kwento, at sa bawat sandali, unti-unting bumabalik ang dating Cristel, masayahin, totoo at buo. Alam mo, kahit nung nasa barko ako, iniisip pa rin kita. Sabi ni Dante habang naglalakad, may hawak na plastik ng ulam. Nilingon siya ni Cristel, bahagyang napangiti. Bakit ka nga ba walang asawa? Ang dami mong pwedeng piliin. Tumigil si Dante, seryoso ang mata. Dahil isa lang ang gusto ko. Kahit hindi ako ang pinili niya nun, hindi ko pa rin siya kayang palitan. Napalunok si Cristel. Walang masabi pero hindi niya yun kinalimutan. Tahimik ang gabi, sa ibabaw ng lamesa, nakapatong ang cellphone ni Cristel. Biglang nagring yon. Kinabahan siya, inabot ang cellphone, tumigil saglit at saka sinagot. Cristel, anong ginawa mo? Bakit mo iniwan si mama ng ganun? Alam mo bang napahiya siya? Anong klaseng asa lang meron ka? Galit ang boses at malakas na sabi ni Henry. Nanatiling kalmado si Cristel. Henry, hindi mo man lang tinanong kung nasan ako? Kung ayos lang ba ako? Nagpatuloy si Henry sa paninisi sa kanya. Hindi yan ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga hindi mo ginalang ang nanay ko. Lahat ng kabutihan niya sinuklian mo ng kahihiyan. Napapikit si Cristel habang pinipigilan ng pagluha. Hindi mo alam ang totoo, Henry. Pero dahil sa simula pa lang, mas pinili mong maniwala sa iba kaysa pakinggan ako, wala na akong sasabihin pa. Binaba ni Cristel ang tawag. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura, pero para bang may pumutol sa loob niya. Maagang lumabas si Cristel, nakasuot ng simpleng puting blouse at lumang jeans. Tila ba, handa nang humarap sa araw. Lumapit si Dante, may dalang pandesal at mainit na tsokolate. Kumusta ka? Hindi pa buo pero hindi na rin durog. At ngayon alam ko nang kaya kong tumayo, baka panahon na para piliin ko naman ang sarili ko. Tumango si Dante, may bahagyang lungkot, ngunit may pag-asa. Kahit anong piliin mo, lagi kang may matatakbuhan sa akin. Minsan, kahit anong lakas ng paninindigan, kapag puso ng humusga, ang tama't mali ay nagiging malabo. Umuulan sa labas, malakas. Ang buhos ng ulan ay tila umaayon sa kabiguan ni Cristel. Sa mesa may 2 tasa ng kape. Sa pagitan nila, katahimikan. At damdaming hindi na nila kayang ikubli. Hindi ko sinasadya. Pero Cristel, hindi ko na kayang itago. Dante, malito. Kasal pa rin ako kay Henry. Tumingin siya kay Dante. Nanginginig ang tinig. Sumandal si Dante, nilabanan ng emosyon. Alam ko, pero hindi ko kayang ituring kang masaya sa sitwasyon mo ngayon. Hindi ko kayang ituring kang okay, kasi hindi ka okay. Kitang-kita ko. Pagod na ako, Dante. Hindi ko na alam kung sino ako. Hindi ko na rin alam kung sino pa kami ni Henry. Tahimik, 1 pulgada na lang ang layo ng mga mukha nila. At sa gitna ng ulan, lamig at pananahimik, 1 halik ang sumira sa lahat ng hadlang. Hindi yon halik ng tukso, kundi halik ng 2 pusong matagal nang naghintay. Halik ng damdaming hindi nabigyan ng pagkakataon. Halik na alam nilang mali pero piniling damhin. Nagising si Cristel, nakahimlay na sa bisig ni Dante. Tahimik ang buong paligid, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, magulo, halong ginhawa, takot at konsensya. Dante, parang gusto kong manatili dito. Mahigpit siyang niyakap ni Dante. Wala akong hihingin sa'yo, Cristel. Kahit lumisan ka ulit, kahit hindi mo ako piliin, okay na ako. Basta alam kong kahit sandali, naging masaya ka ulit. Habang nagsasurf ng job posting sa internet, biglang may lumabas na email. Subject, from a friend, you deserve to know the truth. Pagbukas ni Cristel, may nakalakip na litrato.
Si Henry may kasamang babae. Sweet, masaya, tila couple na matagal nang nagsasama. May caption, "Matagal na to, pinapunta ng nanay niya dito sa Singapore. Sila na raw ang bagay para kay Henry." Akala ko, ako lang ang nagkasala. Pero matagal na pala akong iniwan kahit hindi pa siya umaalis. Nanginginig ang kamay ni Cristel. Mapait ng ngiti, kasabay ng pagtulo ng luha. Magkaagapay si Cristel at Henry. Tahimik habang hawak nila ang dokumento. Ang annulment papers. Sorry, kinailangan ko si Charlotte para hindi bumagsak ang kumpanya. Mahinang sabi ni Henry at hindi makatingin. Hindi natinag si Cristel. Hindi ko na kailangang marinig yan, Henry. Hindi na mahalaga kung sino ang unang nagkamali. Ang mahalaga tapos na. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ang kandilang nakasindi. Walang galit, walang hinanakit. Pagkatapos magpirmahan ng annulment papers, agad umalis si Cristel at tinungo ang simbahan. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ang kandilang nakasindi. Walang galit, walang hinanakit. Sa unang pagkakataon, siya'y malaya. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Pero ngayon, sigurado akong ako ulit to. Buo na, tapat na, malaya. Lumipat si Cristel sa isang bagong tirahan. Maliit lang, isang studio type unit. May maliit na kusina, simpleng sala at isang kwarto. Pero sa kabila ng simpleng anyo nito, ito ang unang espasyong tunay na sa kanya. Wala nang ingay, wala nang sigawan. Tahimik, malinis at ako lang. Sabi ni Cristel bago buksan ang pinto ng unit. Maaring wala siyang kasama pero ngayon wala na rin siyang kinatatakutan. Natanggap si Cristel bilang Junior Finance Officer sa isang NGO na tumutulong sa mga kababaihang na biktima ng pang-aabuso. Hindi man kalakihan ng sahod, ramdam niya ang layunin ng kanyang ginagawa. "Ma'am Cristel, ang husay ng report nyo, dati na po ba kayong accountant sa malaking company?" Tanong ng isang staff. Bahagyang tumawa si Cristel. "Nagdaan ako sa mga lugar na yon, pero mas gusto ko na ngayon ng ganito. Tahimik, may saysay." At habang pinupuno niya ang spreadsheet ng mga detalye, unti-unti ring napupuno ang kanyang araw ng panibagong pag-asa. Sa labas ng apartment isang gabi, may kumatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, si Dante, nakasuot ng maayos na polo, may hawak na brown paper bag. Binalita sa akin ng kaibigan natin sa simbahan na dito ka na raw nakatira. Kumusta? Okay naman, tahimik. Wala nang multo ng nakaraan. Nagluto ako ng sinigang. Naalala ko kasi dati yun ang paborito mong ulam kapag malungkot ka. Sabi ni Dante at inabot ang dala. Tumango si Cristel. Naalala mo pa pala yun? Tahimik silang kumakain. Sa pagitan ng kutsara at mangkok, may mga matang nagtatagpo. Pero may paggalang. Cristel, gusto ko sanang lumapit ulit. Pero hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang kaibigan. At kung papala rin, bilang lalaking handang maghintay. Hindi ko alam kung kailan ako magiging handa, Dante. Yun ang mahalaga, Cristel. Kung darating ang araw na handa ka na, nandito lang ako. Muling bumalik si Cristel sa Quiapo. Isang kandila lang ang dala niya. Pero sa kandilang yon, inilagak niya ang lahat. Ang luha, takot at pangarap. Salamat sa mga sugat. Dahil sa kanila, natuto akong maghilom. At ngayon, hindi ko na kailangang maghintay ng tagapagligtas. Ako mismo ang magsasalba sa sarili ko. Makalipas ang ilang taon, sa wakas, opisyal nang natapos ang annulment ni Cristel at Henry. At sa katahimikan ng isang lumang simbahan sa tabi ng dagat, may bagong kabanata na namamagitan. Nakasuot si Cristel ng puting bestida, simple ngunit elegante. Hindi ko inakalang darating pa ako sa ganito, sa panibagong simula, sa piling ng taong hindi kailanman lumayo. Si Dante nakasuot ng puting barong, nangingilid ang luha sa mga mata. Cristel, hindi ko na kailanman ipaglalaban na ako ang piliin mo. Dahil alam ko ngayon, pinili mo ng sarili mo. At sa pagpili mong yan, ako ang kasama mo. Sa harap ng Diyos at ng inyong mga mahal sa buhay, ipinapahayag ko kayong mag-asawa. Maaari mo nang halikan ang iyong kabiyak. Sabi ng pari.
At sa halip na yon, natapos ang isang mahabang yugto ng sakit at nagsimula ang panahon ng liwanag. Nagpatayo sila ng isang bahay sa tabing dagat. Hindi malaki pero sapat para sa kanilang pangarap. Isang bahay na may masisilungan ang pagmamahalan, katahimikan at pamilya. Papa, Mama, may isda pa ako nahuli. Nanay, ligo tayo ulit sa dagat. Sandali lang mga anak, mamaya maghahapunan tayo ng inihaw. Hindi ko akalain ganito kasimple pero ganito kasi ang magiging pamilya natin. Alam mo Dante, minsan iniisip ko, kung nagkataon kaya nun, kung tayo nagkatuluyan agad, baka hindi ko natutunan ng lahat ng to. Sabi ni Cristel at sumandal sa dibdib ni Dante. Siguro nga, pero naniniwala akong ang mga sugat natin kahit masakit, nagturo sa atin kung paano magmahal ng totoo. Hindi naging madali ang daan ni Cristel. Dumaan siya sa mapapait na karanasan, maling desisyon at pagkakagapo sa relasyong puno ng sakit. Ngunit sa dulo, pinili niyang maging totoo, sa sarili, sa damdamin, at sa pagmamahal. At sa pagpiling yon, dumating ang gantimpala. Hindi isang perpektong buhay, kundi isang tahimik na tahanan. Isang pagmamahalang walang pretensyon at dalawang musmos na alaala ng pag-ibig na pinaglaban. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin, hindi lahat ng kasal ay panghabang buhay at hindi lahat ng pagkakamali ay katapusan. Ang mahalaga ay ang katotohanan sa sarili at damdamin. At kapag pinili mo ang tama, kahit masakit, doon nagsisimula ang tunay na pagmamahal. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming